Mamamangha tayo sa tunay na istorya ng isang sundalo, na nagsimula sa pagiging mahina at lagi nabubuli, pero siya pala ang magiging bayani upang iligtas ang napakaraming sundalo, sa gitna ng matinding gyera ng walang ginamit na baril, kundi tanging tapang at prinsipyo lamang. Magsisimula ang istorya sa Blue Ridge Mountains ng Virginia. Lumaki si Desmond kasama ang kanyang pamilya, kabilang ang kapatid niyang si Hal. Makikilala din ang kanyang deeply religious na ina, si Bertha, at ang kanyang ama na si Tom, isang dating sundalo. Isang araw, ang away ni na Desmond at Hal ay naging matindi, at si Desmond, bilang pagtatanggol sa sarili, ay muntik nang mapatay ang kapatid niya gamit ang isang hollow block. Nakaligtas si Hal, pero ang marahas na karanasan ay labis na nakaapekto kay Desmond. Lalo pang lumalim ang kanyang pagiging guilty sa sarili, nang sabihin ng kanyang ina na ang ginawa niya ay ang pinakagrabeng kasalanan sa lahat. 15 taon ang lumipas. Habang tumutulong sa simbahan, nasaksihan ni Desmond ang isang lalaki na naaksidente sa kalsada. Walang pag-aatubili, agad siyang tumulong, ginamit ang kanyang sinturon bilang pantali para mapatigil ang pagdurugo. Dinala niya ang sugatang lalaki sa ospital, kung saan pinuri siya ng doktor sa kanyang mabilis na pag-iisip, at sinabing nakaligtas siya ng isang buhay. Habang pinapanood ang mga nurse at doktor na nagtatrabaho, may naramdaman si Desmond sa loob niya. Matagal na niyang pinapangarap na maging doktor, pero wala siyang tamang edukasyon para matupad ito. Samantala, sa parehong araw, nakilala niya ang isang nurse na si Dorothy at agad siyang humanga dito. Dahil gusto lang niya ng excuse para makausap ito, pumayag pa siyang mag-donate ng dugo agad-agad. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital ng maayos ang porma, determinado na ligawan si Dorothy at yayain itong lumabas. Maayos naman ang kanilang unang date, kahit medyo nag-a-adjust pa si Desmond kung paano makipag-usap sa babae. Ngunit medyo nagulat si Dorothy nang halikan siya ni Desmond nang hindi nagpaalam. Mas gusto sana ni Dorothy na tinanong muna siya. Kahit awkward ang moment na iyon, lumago pa rin ang kanilang relasyon. Lumipas ang mga pangyayari, ibinahagi ni Dorothy kay Desmond ang mga medical books at tinulungan siyang matuto pa tungkol sa medisina. Lilipat ang eksena at lumipas ang araw, ay nagulat ang pamilya nila Desmond nang i-announce ni Hal na sumali siya sa army para lumaban sa World War II. Hinintay muna niyang final na ang desisyon bago sabihin sa kanila, dahil alam niyang tatutol sila. Kung saan makikita natin, na nagalit si Bertha sa sinabi ni Hal, dahil ang pagpatay ay labag sa utos ng Diyos, at ang makita si Hal sa uniforme ay nagbalik ng masasakit na alaala kay Tom. Hindi na ito kinaya ni Tom kaya pinaalis niya si Hal sa kwarto. Lilipat ang eksena kung saan sinabi ni Desmond kay Dorothy, na balak din niyang sumali, pero bilang medic. Malalaman natin na gusto niyang itama at maging maayos ang lahat bago siya umalis, kaya nag-propose siya kay Dorothy, at pumayag ito. Dahil dito, nag-set sila ng date para sa kanilang kasal, at plano nilang magpakasal kapag nakuha ni Desmond ang kanyang unang leave. Samantala, bago umalis ay binisita muna ni Desmond ang kanyang ama, na nasa sementeryo, na nakatayo sa tabi ng libingan ng kanyang mga nasawing kaibigan noon sa gyera. Mapapansin ang sakit sa tono ng pananalita ni Tom, habang sinasabi kung gaano sila naging mali na naniwala sa glory at gyera. Dagdag pa ni Tom, ayaw na niyang ilibing pa ang sarili niyang mga anak kung masasawi sila sa gyera. At nakikita ni Tom na wala siyang masyadong tiwala na makakaligtas si Desmond, kung sasabak ito sa gyera. Lilipas ang araw sa pag-alis ni Desmond para sa training sa Fort Jackson, kung saan binigyan siya ni Dorothy ng Biblia na may litrato niya sa loob. Isang simbolo ito ng pag-ibig at pananampalataya na dadalhin niya sa hindi tiyak na mga mangyayari. Pagdating sa Fort Jackson, nakilala ni Desmond ang kanyang mga kapwa-sundalo, kabilang si Smithy, na tinawag siyang two-wheeler, habang nagyayabang na pinapaikot ang kutsilyo. Samantala, makikilala natin ang kanilang drill sergeant na si Howell, kung saan dumating na may matinding angas, ikinagulat ng lahat dahil sa malakas na sigaw. Dahil sa sobrang gulat, nabitawan ni Smithy ang kanyang kutsilyo na bumagsak sa kanyang paa, habang ang isa pang private, na hindi pa nakabihis, ay hindi na nagawang magdamit. Malalaman natin, na si Sergeant Howell ang classic example ng military stereotype, maingay, agresibo, at mabilis mang insulto ng mga sundalo base sa hitsura nila. Pero para kay Desmond, nakakatawa ang kanyang sobrang overacting na ugali. Makikita natin na ang private na hindi nakapagbihis sa oras,
ay pinarusahan sa pamamagitan ng pagsisimula ng training ng walang suot na damit. Lilipat ang eksena sa basic training, kung saan nahirapan si Desmond sa pagtali ng mga knots. Pero dahil lumaki siya sa bundok, ay naging advantage niya ito sa obstacle course, at dahil dito, nag-excel siya sa kanilang training. Ngunit pagkalipas nito, nagsimula ang totoong pagsubok at problema nang lumipat na sila sa pag-handle ng mga sandata. Kung saan buong tapang na tumanggi si Desmond na humawak ng sandata. Dahil dito, agad siyang binatak ni Howell papunta sa opisina ni Captain Glover, kung saan ipinaliwanag ni Desmond na sinabi sa kanya na hindi siya required humawak ng armas at hindi siya dapat inilagay sa infantry unit. Dagdag dito, pinaliwanag niya ang kanyang pananampalataya sa relihiyon, kung saan hindi siya pwedeng magtrabaho tuwing Sabado dahil ito ang kanyang Sabbath day. Natawa lang ang naging reaksyon ni Glover sa sitwasyon ni Desmond. At kumbinsido siyang hindi mapagkakatiwalaan si Desmond sa laban kung hindi niya kayang sumunod sa simpleng utos. Dahil dito, pinadala siya para sa Section 8 Psychiatric Evaluation, kung saan iniisip na baka hindi siya mentally fit para maglingkod bilang sundalo. Pagkatapos nito, kinausap ni Howell ang ibang private sa pinakamaangas na paraan, ipinaalam sa kanila ang pagtanggi ni Desmond na lumaban gamit ang mga sandata. Ginawa niyang malinaw sa mga private na hindi dapat pagkatiwalaan si Desmond sa gitna ng gyera. Lilipat ang eksena sa gabi, bago magpatay ng mga ilaw, ay sinubukan ni Smithy na galitin si Desmond sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang Biblia, umaasang mapapasabak siya sa pakikipag-away. Pero nanatiling kalmado si Desmond at mahinahong hiningi ito pabalik sa pamamagitan ng isang magalang na please. At tumangging patulan ang pang-aasar ni Smithy. Kinabukasan, isinagawa na ang psychiatric evaluation kay Desmond. Malalaman natin na ipinaliwanag niya na hindi siya nakakarinig ng anumang boses o anumang delusyon. Dagdag ni Desmond, ay alam niya ang pagkakaiba niya sa iba, pero isa lamang siyang lalaking may matibay na pananampalataya, at confident na hindi siya isang baliw. Matapos dito, ay tinukoy ng doktor na normal si Desmond at hindi kwalipikado para sa Section 8 discharge. Kung saan ayon sa batas, ibig sabihin nito ay pwede siyang magpatuloy bilang combat medic, basta maggawa niya ang iba pang training requirements. Sa kabila ng mga resulta ng psychiatric evaluation, ay gusto pa rin siyang paalisin ni Captain Glover, at dahil hindi niya ito legally kayang ma-discharge, inutusan niya si Howell na pahirapan ang buhay ni Desmond sa mga training. Simula noon, inatasan si Desmond ng pinakamabibigat na gawain, kabilang ang paglilinis ng toilet. Pinatindi pa ito ni Howell nang tadyakan niya ang kama ni Desmond isang umaga, at ipinakita sa buong barracks na walang makakakuha ng weekend leave, at pinagmukha na si Desmond ang dahilan ng parusa na ito. Dahil sa parusa na ito, ay sumabog ang galit ng mga privates, kung saan ang gabing iyon ay pinagtulungan ng ibang sundalo si Desmond at binugbog siya ng husto. Makikita natin si Smithy, na nanunood mula sa malayo, ay nagtataka kung bakit pilit pa ring nananatili si Desmond. Kinabukasan, nakita ni Howell si Desmond na puno pa din ng pasa, at masasaksihan natin sa unang pagkakataon, tila nagpakita siya ng tunay na pag-aalala kay Desmond. Pinayuhan niya si Desmond na umalis para sa ikabubuti niya, pero tumanggi si Desmond, kung saan determinado pa din siya sa kanyang paninindigan at paniniwala kahit gaano pa ito kahirap. Sa kabila nito, ayaw pangalanan ni Desmond ang mga nanakit sa kanya, at hindi rin niya inaamin na siya ay inatake. Sa halip, sinasabi niyang aksidente lang ang dahilan ng mga sugat at pasa niya. Lilipat ang eksena sa pagkatapos ng training ng unit, kung saan binigyan ng bakasyon ang mga sundalo, maliban kay Desmond, dahil inaresto siya sa kasong insubordination o paglabag sa autoridad. Samantala, hinihintay siya ni Dorothy sa altar, pero sa loob ng kanyang puso, alam niyang may nangyaring masama kay Desmond. Dahil naniniwala si Dorothy na hindi siya basta-bastang iiwan ni Desmond ng ganon. Lilipat uli ang eksena habang nakakulong sa selda si Desmond, ay nakaranas ito ng emosyonal na pagbagsak. Pero nang dumalaw si Captain Glover, nanatili siyang kalmado. Binigyan siya ni Glover ng isang paraan para makalabas. Ang paraan na ito, ay kung aamin si Desmond sa kasalanan, ay makakalaya siya ng walang formal charges. Pero tumanggi si Desmond, at nanindigan siya sa kanyang paniniwala. Lilipas ang pangyayari, dumating si Dorothy para dalawin si Desmond, at nakiusap na bitawan na lang niya ang prinsipyo niya at tapusin na ang training sa mga baril.
Nagsuggest si Dorothy na importante ang baril sa digmaan, kaya baka naman pwede makonsider ito ni Desmond para makapasa na siya sa training. Pero hindi pa rin natinag si Desmond sa kanyang prinsipyo. Dahil wala nang ibang paraan. Tumawag si Dorothy kina Tom at Bertha, desperadong humanap ng ibang solusyon para matulungan si Desmond. Samantala, nang gabing iyon, na naginip si Desmond ng masasamang alaala, ang araw na hinarap niya ang kanyang ama habang binubugbog nito ang kanyang ina, at ang takot habang inaagaw ang baril sa kanya. Lilipat ang eksena, kung saan makikita natin na dumating si Tom sa Fort Jackson na suot ang kanyang lumang uniform at lahat ng medalya niya. Walang pag-aalinlangan, hiningi niya ang pakikipagkita sa kanyang dating commanding officer na ngayon ay Brigadier General na. Masasaksihan natin sa court-martial ni Desmond, pinanindigan niya ang kanyang plea na not guilty. Habang siya ay malapit ng hatulan, biglang pumasok si Tom sa courtroom dala ang sulat mula sa Brigadier General. Ipinapaalala ng sulat na may karapatan ang bawat sundalo sa kanilang paniniwalang moral at relihiyon, kung saan protektado ito ng Konstitusyon ng Amerika. Dahil dito, ayaw ng tribunal na makabangga ang Kongreso, kaya napilitan silang ibasura ang kaso ni Desmond. Nilinis nila ang pangalan ni Desmond sa lahat ng charges at pinayagang simulan ang training bilang combat medic. Sa kabila ng mga nangyari ay pinagdiwang nila Desmond ang kanyang tagumpay, sa wakas ay nagpakasal sina Desmond at Dorothy, at ibinahagi ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Lilipas ang mga pangyayari pagsapit ng 1945, ipinadala ang 77th Division ni Desmond sa Okinawa, Japan, diretso sa Pacific Theater of War. Pagdating nila, agad silang sinalubong ng isang brutal na mga tanawin, sinalubong sila ng mga bangkay, na parang basura na lang kung hakutin. Masasaksihan na nila ang realidad ng gyera. Narito sila para palitan ang mga sundalong nauna sa kanila na namatay na sa bakbakan. Makikita natin na ang natitirang survivors ng 96th Division ay isinama sa unit ni Glover, at ipinakilala si Desmond sa dalawa pang medics. Malalaman nila dito ang tungkol sa pangyayari sa Mau Escarpment, na kilala ng mga sundalo bilang Hacksaw Ridge. 6 na beses na itong sinubukang kuhanin ng mga Amerikano, pero paulit-ulit silang tinataboy ng mga Japanese soldiers. Samantala, sinadya ng kalaban na matarget ang mga sugatan, kaya napilitan si Desmond na tanggalin ang kanyang Red Cross insignia, para hindi mapansin ng kalaban. Binigyan din siya ng bagong helmet para sa dagdag proteksyon. Ilang araw matapos nito, narating ng unit ang Hacksaw Ridge. Critical ang location na ito, dahil kung sino ang may hawak ng Okinawa, ay siyang may kontrol sa digmaan sa Japan. Lilipat ang eksena, kung saan sinimulan ng US Navy ang pag-atake, binobomba ang mga posisyon ng kalaban para pahinain ang depensa ng mga Japanese. Habang nagliliyab sa pagsabog at usok ang battlefield, sinamantala ng unit ni Glover ang pagkakataon at umakyat sa ridge, kung saan handa na sila sa bakbakan. Masasaksihan natin na walang kasing brutal ang labanan, parehong panig ay malaki ang mga namamatay. Pero hindi natinag si Desmond. Patuloy niyang sinasagip ang maraming sundalo, kahit pa ang mga iniwang sugatan o iyong mga tinuring na nawawala o wala ng pag-asa. Makikita din natin na ilang beses na halos mahuli siya ng mga Hapon. Pero buong tapang na ipinagtanggol siya ni Smithy, pinapatay ang mga ito para mailigtas si Desmond kahit ano pa ang kapalit. Pagkatapos ng mahabang oras ng bakbakan, dumilim na at nagpa siya ang mga Amerikano na maghukay ng mga foxholes at magkampo, habang nakaposisyon at alisto sa gyera. Plano nilang tapusin at maklear ang mission sa ridge ng umaga. Pinaalalahanan ni Howell ang lahat, na delikado ang lumabas mag-isa, kaya kahit ang pag-ihi ay dapat sa foxhole na lang. Pero si Desmond, ayaw maiwan ang mga sugatan, at nagpupumilit na hanapin pa ang mga buhay pa. Samantala, dahil wala ng ibang choice, napilitan ang mga American forces na umatras pababa ng ridge. Pero hindi sumunod si Desmond. Narinig niya ang iyak ng mga sugatang sundalo na naiwan at naramdaman niyang may tawag mula sa Diyos para tulungan sila. Si Captain Glover, na nangunguna sa pag-atras, ay tinipon ang mga natitirang survivors at iniwan lang ang ilang sundalo para magbantay sa battlefield. Sa kabila ng mga kaganapan, hindi iniisip ni Desmond ang kanyang kaligtasan, kung saan tumakbo siya sa gitna ng kaguluhan at sinasagip ang kaya niyang sagipin. May eksena na gumamit siya ng lubid, para dahan-daang ibaba ang mga sugatang sundalo isa-isa sa gilid ng bangin. Lumipas ang mga oras,
At nang mapansin ni Glover ang nangyayari, nag-request siya ng artillery strikes para matakpan si Desmond at makaligtas pa ng mas maraming buhay. Pero dahil dito, nalantad sina Howell, Desmond, at ang ibang sundalo. Kaya naging target sila ng mga Japanese forces. Sa kabila ng mga delikadong kaganapan ay hindi naging dahilan para sumuko si Desmond. Samantala, darating ang mga sasakyan para kuhanin ang mga sugatang ibinaba ni Desmond, pero masasaksihan natin na hindi siya tumitigil, kahit papapalapit na ang mga Japanese soldiers. Ilang sandali pa, merong eksena na nakakita siya ng isang sugatang sundalo at agad itong binaon sa lupa, pagkatapos ay tinakpan niya ang sarili ng bangkay para magtago. Makikita nating umubra ang plano. Dumaan lang ang mga Hapon nang hindi sila napapansin, kaya ligtas niyang nailabas ang sugatang sundalo at ipinagpatuloy ang kanyang misyon. Samantala, desperado nang nakiusap si Glover sa kanyang superiors para sa reinforcements, pero nagdadalawang isip pa rin ang mga ito. Habang tumitindi ang laban, gumawa si Desmond ng isa pang matapang na pagbaba sa ridge. Pero sa pagkakataong ito, nakita siya ng kalaban. Habang tumatakbo sa gitna ng bakbakan, napadpad siya sa isang Japanese tunnel. Doon, nakita niya ang isang patay na sundalong Hapon na nagpakamatay bilang huling gawa ng karangalan. Malalaman natin na ginagamit ang tunnel bilang sikretong daanan ng mga kalaban, kaya napilitan si Desmond na magtago habang dumadaan ang mga Japanese soldiers. Hindi siya nakita hanggang sa matagpuan niya ang isang sugatang sundalong Hapon. Dahil sa kanyang prinsipyo sa pagiging medic, binigyan niya ito ng morphine at binalutan ng benda ang sugat nito, at hindi niya ito tinuring na kalaban. Pagsapit ng gabi, nakalabas din siya ng tunnel. Pero hindi siya pinigilan ng dilim. Patuloy siyang sumagip ng mga sundalo kahit basag at duguan na ang kanyang mga kamay. Hindi niya alintana ang sakit habang nananalangin ng lakas. Nakaka-amaze na maging ang ilang sugatang Hapon ay ibinaba rin niya kasama ng kanyang mga kasamahan. Pagsapit ng madaling araw, napamangha si Glover nang makita ang 12-dosenang sugatang dumarating mula sa battlefield. Masasaksihan natin ang isa sa mga nasagip na nagsabi ng totoo, kung saan ang taong tinawag nilang duwag noon at laging binubuli, ay siya palang sasagip sa kanilang lahat. Samantala, biglang natagpuan ni Desmond sina Howell at isa pang sundalo, kung saan parehong sugatan pero mga buhay pa. Lilipas ang pangyayari. Pagkatapos niyang dalhin ang sugatang private sa ligtas na lugar, agad siyang bumalik para iligtas ang kanyang sarhento. Isang Japanese sniper ang tumutok sa kanya at nagpaputok, pero nasalo ng helmet niya ang bala, at naligtas siya. Makikita natin na may kaunting bala pa si Howell sa kanyang baril, kaya gumawa si Desmond ng matapang na plano. Tumakbo siya ng direkta para makuha ang atensyon ng sniper. Muling nagpaputok ang sniper, kaya nalaman ni Howell kung nasaan ito, at nabaril niya ito ng tama. Nang mawala ang panganib, sinimulan ni Desmond batakin si Howell paalis. Habang sila ay umatras, nakita sila ng mga Hapon at sinubukang habulin. Nagpaputok si Howell pabalik para maprotektahan ang kanilang pagtakbo, habang si Desmond ay patuloy na bumabatak sa kanya, kung saan ayaw siyang iwan. Pagkarating ni Howell sa baba ng bangin, gumawa naman si Desmond ng matapang na pagtalon para makaligtas. Sumilip ang mga Japanese soldiers sa gilid ng bangin, kung saan handang barilin siya. Pero bago sila makaputok, dumating sina Glover at ang kanyang mga tao para iligtas siya sa tamang oras. Bilang huling survivor, sinalubong si Desmond ng may matinding respeto at agad siyang dinala sa field hospital. Doon niya natanggap ang nakakalungkot na balita, kung saan hindi nakaligtas ang isa pang medic ng kanilang team. Maya-maya, dumalaw si Glover sa kanya at taos-pusong humingi ng paumanhin sa pagmamaliit at pagbuli sa kanya noon. Inamin niya na mas marami pang nagawa si Desmond para sa bayan kaysa sa iba. Ipinaliwanag din ni Glover na babalik sila sa Hacksaw Ridge kinabukasan ng Sabado. Dagdag pa ni Glover na alam niyang Sabado ay Sabbath day ni Desmond at sinabi niyang igagalang niya kung ayaw sumama ni Desmond. Pero bigla pumayag si Desmond. Makikita natin na hinintay ng buong unit na matapos muna ang kanyang panalangin bago nila simulan ang pag-atake. Sa pagkakataong ito, naabutan ng mga Amerikano ang mga Hapon na hindi handa, kung saan dala na nila ang matagal nang hinihintay na reinforcements, at ang tunnel na natuklasan ni Desmond. Mabilis na lamang ang labanan sa panig ng Amerikano. Sa isang punto, lumapit ang isang grupo ng mga sundalong Hapon na may dalang puting bandera na parang sumusuko.
Pero isa itong bitag. Lumapit ang mga Hapon para ihagis ang isang bundle ng granada sa mga Amerikano. Agad silang pinagbabaril ng mga sundalo. Pero nasugatan pa rin si Desmond habang sinusubukang ma-deflect ang granada para iligtas ang kanyang team. Habang nagpapatuloy ang labanan, binuhat si Desmond sa stretcher ng ibang sundalo, at dali-daling dinala palabas ng battlefield. Huminto lang sila nang mapansin nilang may nawala sa kanya, ang kanyang Biblia. Dahil dito, ay binalikan nila ito at ibinalik sa kanyang mga kamay bago muling umalis. Lumipas ang mga kaganapan, ay nagtagumpay ang mga Amerikano at sa wakas ay nasakop ang Hacksaw Ridge. Matapos magpakamatay sa ritual na seppuku ang pinuno ng Japanese unit, para sa pagkatalo ng mga Japanese sa gyera. Samantala, malalaman natin sa totoong buhay, ay 75 na sugatang sundalo ang nasagip ni Desmond mula sa Hacksaw Ridge. Siya ang naging kauna-unahang conscientious objector, na ginawaran ng Medal of Honor, kung saan ito ang pinakamataas na parangal sa katapangan sa gitna ng labanan ng mga Amerikano. Lilipas ang panahon, nagpatuloy ang pagsasama nina Desmond at Dorothy. Hanggang sa pumanaw si Dorothy noong 1991. Sa kabila ng pagiging bayani ni Desmond, hindi siya naghahangad ng papuri, lagi niyang inaalay ang karangalan sa kanyang pananampalataya, at naniniwalang ang tunay na mga bayani ay yung mga namatay mula sa digmaan. Malalaman natin na pumanaw siya noong 2006 sa edad na 87. Matatapos ang pelikula sa isang matagumpay na istorya kung saan pinakita na, ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa dami ng buhay na nawala, kundi sa dami ng buhay na nailigtas. Ipinakita ni Desmond Doss na ang tunay na pagiging bayani, ay ang paninindigan sa prinsipyo, pagpili ng kapayapaan sa halip na karahasan, at ang pagsasakripisyo para sa kapwa, kahit walang sandata.